8. Romans 8, verses 31 to 37. Allow me to read. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Gandang tanong. Kung ang anak nga niya binigay, paano pa ang ibang bagay? Verse 33 would continue, who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us all. Now this question remains, who shall separate us from the love of Christ? Apostle Paul would narrate, shall trouble, hardship, persecution, famine, nakedness, danger, or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. And then he answered, no. In all these things, we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, nor height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Isang pagpapaalala sa atin, kapatid, na tayo ay mahal ng Diyos. And as we begin this training, let us be reminded of the love of God displayed on the cross of Calvary when our Lord Jesus died for us on the cross to save us from our sins and its due penalty. Tomorrow we will celebrate the Resurrection Sunday at lagi nating pagsasamahin yon. Ang Diyos ay namatay para linisin tayo sa ating kasalanan. Siya ay muling nabuhay para ipakita ang kanyang kapangyarihan na tayo ay tubusin. At hindi natatapos doon, siya ay babalik. Walang makapaghihiwalay sa pag-ibig sa atin ng Diyos. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa oras na ito na binigyan mo kami ng pagkakataon sa pagpapatuloy ng aming eldership training. And thank you for your words that reminds us of how you have loved us, even at our worst, Lord. You love us from the very beginning, Lord, even when we were sinners. You died for us. And Lord, we thank you that you have resurrected, showing our faith is not futile. Showing, Lord, that we are not following a blind faith, but Lord, you are seated sovereign and glorious on your throne of power, Lord, in heaven. So, Lord, whatever it is that my brethren are going through, we just surrender it to you, knowing, Lord, that you love us, that you are walking with us, that you will sustain us, and even the victory was that we pursue in life is already given to us, Panginoon. Kaya ang aming patuloy na panalangin ay ang maranasan namin ang higit mo pang presensya sa lahat ng pagkakataon.
Sinusuko po namin ang pagkakataong ito sa inyo ng pag-aaral. We set aside all our worries and concerns, and we just ask you to speak to us in your most powerful way. We lift to you our sharer, speaker, and teacher for today, Pastor Toto Garama. Kasiyahan mo po siya ng banal na spirito at ihanda mo po ang aming mga puso sa pagtanggap ng inyong buhay na salita. Nawa po ay higit ka naming mapaglingkuran, maluwalhati, madakila, dahil tunay nga kayo ay Diyos na tapat at nagmamahal sa amin. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming panalangin ng may pasasalamat, pag-iingat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Ang lahat magsabi na. Amen. 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 Alright. Alright. Wonderful. Sige po, tayo ay just to honor naman. We have already begun. We begun right on time to honor the efforts of those who came very early. Tayo ay nakapanalangin na. Just a recap, for the past 4 sessions, tayo po ay naglatag ng ating mission and vision. We are reminded of our framework in Lighthouse. We are pastor-led. We are elder-protected. We are Holy Spirit-filled, Christ-centered, and lahat ng mga bagay na ito ay ating pinag-usapan. We are reminded of the roles of being a mainstay model and mentor. Tinuro po sa atin yan. At tayo ay tinuruan din ng biblical principles kung paano ang saan nag-origin ang ating pagiging elders, biblical characteristics. Yan. Itinuro din po sa atin ang mga bagay na ito. The 12 principles of ministry, tayo ay pinaalalahanan din. Ngayong araw na ito ay ipagpapatuloy natin. We will talk about the roles of elders, okay? Patuloy na roles ng elders in the context of church activities, lahat ng mga ginagawa natin sa simbahan, at ilan pang mga bagay. At tayo ngayon ay tuturuan naman ng ating buting pastor from Lighthouse Bacoor, Pastor Toto Grama, ang aking manugang, at ang he is also the president of the student president of Evangelia University right now. At taking up, kami po ay gagraduate na ngayon ng Master of Divinity. Ilan lamang yan sa mga na-accomplish ng ating teacher for today, but definitely with his exposure in leading elders in the church, in our church in Bacoor, he has vast experience na alam natin makakatulong sa ating lahat sa ngayon. Right? And so without much ado, let us welcome Pastor Toto Grama. Go ahead, Pastor. Magandang umaga po. Good morning, everyone. Kumusta po kayong lahat? It's good to see some familiar faces and Good morning. some faces. Good morning po. Just forgive my voice. Ako po ay medyo feeling under the weather, so medyo bedroom voice pa po ako, pero I'm okay. It's good to see all of you. Salamat po, Pastor Leo, for the opportunity to share dito po sa ating eldership training. You know po, elders play very important roles sa ating simbahan. No, kahit saan ka po naroon, whether you be in a church, a mega church, or a small starting church, ang papel po ng mga elders ay talaga pong napaka-importante. Na-mention na po yan ng ilan sa ating pong mga previous sessions, bukod sa pagiging protector po ng pastor at ng simbahan, ang mga elders, there's still a lot of things na inaasahan po ng isang pastor mula po sa kanyang mga elders. So ako po, just like all the other pastors na meron po tayo, yung mga pastor nyo po sa inyong mga kanya-kanyang simbahan, we really have high expectations from our elders. This is not to put pressure on you, pero this is just to reiterate
na napaka-importante po ng papel na meron po ang bawat isa. Lalong-lalo na po kung tayo po ay nagnanais din na makita yung ating mga kanya-kanyang local churches na lumalago, ang role po ng elders ay talaga naman pong napaka-importante. So now, allow me to go through some of the roles. Actually, we have 6 roles. I'll tackle the first 5 and then Pastor Leo will take care of the last one. So sa araw po na ito, yun po ang ating tututukan, the roles of the elders of or at Lighthouse. So again, we are now in the 5th session. Allow me to go through my slides now. Unang-una pong papel ng isang elder sa simbahan ay tulungan ang pastor pagdating po sa pastoral care. If you are a church of, let's say, 50, 60, 70 or 80 members, ang laki po ng responsibility na nakaatang po sa balikat ng isang pastor. Dahil kung yung 80 po ng members na yon, si pastor lahat ang tatrabaho, siya po lahat ang magpo-provide ng pastoral care, kawawa naman po si pastor. Baka po mabilis pong tumanda ang ating pastor, mabilis pong makaramdam ng kung ano nung karamdaman because of the burden or the load of work na nakaatang po sa kanyang balikat. So, one of the most important roles ng elders po sa simbahan ay yung maging katuwang ni pastor when it comes to pastoral care. So ano po ba itong pastoral care na sinasabi? First, sabi po dyan, an elder is essentially a shepherd of God's flock. Ayan po, ang pagiging shepherd po ng simbahan ay isang responsibilidad na ibinigay ng Panginoon Diyos sa mga pastor. Pero hindi po ito nangangahulugan na ito po ay limited lamang sa mga pastor, dahil ang mga elders po ay inaasahan na maging co-shepherd ni pastor when it comes to taking care of the flock na ipinagkatiwala po sa kanila. Let's go through some of the Greek words na ginamit po for the word elder or shepherd. Unang-una po, there's the word poimenos. Siguro po we are familiar with this word, which is actually translated as pastor and shepherd. Kung makikita nyo po, no, kung yung word po na shepherd ay ginamit po para sa mga pastor, makikita nyo po mamaya that is also used to refer to the elders of the church. Secondly, there's the word presbyteros, which is translated as elder. Kung makikita nyo, ayan, tulad po ng sinasabi ko kanina, there's a very little distinctions or difference between the role of a pastor and the role of an elder. Dahil po sa Lighthouse, tulad ng sinabi po ni Pastor Leo kanina at tulad po ng inyong natutunan sa inyong po mga previous sessions, dito po sa Lighthouse, we are pastor-led. Ibig sabihin po, ang leadership ay nakaatang po sa ating mga pastor. Pero under the pastors, nandyan po yung mga elders, andyan po kayo. So, may kita nyo po na in order for the responsibility, okay, in order for the pastor to focus on the more important responsibilities, lalong-lalo na po yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. That's yan yung pinaka-importante na papel ng isang pastor, yung ipahayag, yung i-feed. Nakita po natin mamaya yan, i-feed ang flock ng salita ng Diyos. So, para po makatutok si pastor sa ganung bagay, para mas maging productive siya at mas maging effective po siya sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, the elders have to do their part or give their share in pastoring the flock. Kaya dyan po sinasabi natin yung pastoral care. There's another Greek word here, and ang sabi po dyan, ayan, episkopos, which is actually translated as overseer. So, ito po mga Greek words na to, kung makikita nyo, iba-iba po ang pagkakagamit dyan, pero they are actually referring to the same group of people. We are talking about the pastors, the elders, or the overseers. And then all these words convey pastoral care as a shepherd does for a sheep. So makikita nyo po, isa-isay natin, basahin po muna natin ang Psalm 23. Sabi po dyan, the Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valleys,
I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. May kita nyo po, itong Psalm 23 ay description ng kung anong klaseng great shepherd meron po tayo. So, God is our great shepherd. And tayo po bilang mga pinagkatiwalaan ng Panginoong Diyos ng kanya-kanyang flock sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas, ang example po na ating dapat na pagbasihan, ang halimbawa po na dapat na ating sundan ay yung halimbawa po na sinet ng ating Panginoong Diyos. Diba? Kaya napaka-importante po, lalong-lalo na sa ating, yung mga, kung kayo po ay kabilang sa tinatawag na senior elders ng simbahan. And if you are not, eventually, kapag kainalaw ng Lord, you will become part of that senior eldership group. So there will come a time na may mga bagong wave po, or may mga bagong batches ng elders na papasok. Makita nyo po, if we are able to duplicate, to copy, to imitate the example that our Lord Jesus Christ set for us, we will also be good examples to the elders na susunod po sa atin. Actually, hindi nga lang po mga elders, even the upcoming pastors. Kasi tinitingnan po tayo kung kabilang po tayo dun sa senior leadership ng simbahan. So yung mga leaders under us or beneath us, tayo po ang tinitignan. So it's really good that we are able to learn these things and set a good example para po sa mga ibang henerasyon na susunod po sa atin. So ano po yung mga words na una makita nyo po, it's the task of a shepherd to feed the sheep. Sabi po dyan sa unang dalawang verses, diba? He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still water. So isa po sa task ng mga elders ay yung i-feed ang ating flock. Okay, so ibig sabihin po niyan, it can be literally and spiritually and literally. For example, trabaho po ng elders na tulungan si pastor pagdating po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. There will be times, naririnig ko po ito sa ilan sa inyong mga lead pastors, na pupunta po sila ng Manila dahil may mga conference, may mga gagawin. Minsan po, ang napapagkatiwalaan na mag-preach sa inyong simbahan ay si elder. It also happens in Bacoor. Ganun po ang nangyayari. So, tulad po ng sinabi ko kanina, we have this high expectation sa amin pong mga elders. At isa po sa expectations na meron po kami ay makita yung aming mga elders na capable sa pagpapahayag po ng salita ng Diyos sa pag-feed ng sheep. You know, may mga elders po na siguro sabihin na natin na talagang hindi po sila built to become teachers. Pero regardless of your build, whether you are built to be a teacher or not, dapat po meron tayong readiness at meron po tayong willingness na maggamit ng Lord dito po sa kaparaanan na ganito. May mga pagkakataon naman po literal. May mga member po tayo sa simbahan na talaga naman po nangangailangan. Eh, wag natin lagi ituro si pastor. Pag may lumapit sa ating member at nanghihingi ng konting tulong, tuturo natin, kay pastor ka lumapit, doon ka na lang pumunta. Okay, it's also the task of the elders to help the pastor in feeding with literal food yung atin pong mga tupa. So may kita nyo po yun mamaya. We need to give our share. We need to sacrifice a bit dahil parte po iyon ng ating katawagan bilang mga shepherds ng atin pong simbahan. Pangalawa po, it's also our responsibility to help in the process of restoration. Sabi diyan ng shepherd ni David, diba? He restores my soul. Okay, parte po tayo, kabilang po tayo, katulong po tayo ng pastor sa paglalatag po ng proseso ng restoration sa atin pong mga tupa. Where siguro po may mga pagkakataon na yung restoration na kailangan ay dahil lamang po sa pagod o dahil lamang po sa mga struggles sa kinakaharap. May mga pagkakataon po na kailangan i-restore ang isang miyembro dahil nanggaling po siya sa isang pagdidisiplina. Okay, so either way po,
dapat nandoon po tayo, katuwang tayo ni pastor, na tulungan yung ating mga miyembro na makatanggap ng restoration na sinasabi. Pangatlo po, katuwang dapat tayo ng ating mga pastor when it comes to giving guidance to our members. So sabi diyan, he leads me through paths of righteousness. That's why it's very important po sa ating mga elders na tayo po ay babad sa salita ng Diyos. Napaka-importante po niyan mga kapatid, because when we give guidance to people, hindi naman po tayo pwedeng humugot sa kung kani-kaninong teacher at sa kung saang-saang material sa atin pong ibibigay na advice sa atin pong mga miyembro. Kailangan po ang ating unang-unang pinanggagalingan ng guidance o ng pinanggagalingan ng advice ay ang salita po ng ating Panginoong Diyos. Dahil kung meron pong tamang source na maaaring magamit po natin to help or to guide our members into right paths, yun po ay ang salita ng Diyos. Kaya hindi po tayo tatakbo sa kung kani-kaninong teacher, hindi po tayo tatakbo sa kung ano-anong libro. Ang unang-una po nating tatakbuhan ay ang salita ng Diyos. Dahil nandun po ang kinakailangan natin para matulungan po ang ating mga miyembro na mapunta sa tama pong landasin. And then next, sabi po rito, protection. Sabi diyan, even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil, for you are with me. So, malinaw po diyan mga kapatid, mga minamahal po naming elders. Na-identify na po natin ito nung mga una pong sessions natin na ang lighthouse po ay elder protected. Mga kapatid, napaka-importante po nito. Unang-una, it is our responsibility to protect our pastor. Kung meron pong unang-unang aatakihin ang kalaban, kung meron pong unang-unang sisirain ang kalaban, yun po ay ang inyong lead pastor. So it's very important for the elders to really join hands in protecting their pastors. Paano pong kaparaanan? Minsan po, madalas gagawin po natin yan sa pamamagitan po ng panalangin. Always pray for your pastors. Okay? I hope ginagawa niyo po yan mga kapatid. I hope yan po ang inyong isa sa mga nasa listahan po ninyo when it comes to your prayer items, yung inyo pong pastor. Always protect your pastor and their family sa laban po sa atake ng kalaban. So always pray for your pastor. Pangalawa po, sa literal na kaparaanan, may mga pagkakataon po na people in your church will say things against your pastor. Bilang mga elders po na namamanhikan po ako, mga kapatid, na wag po tayo yung unang-una pang aatake sa ating pastor. Wag po tayo yung unang-una pang maninira sa ating pastor. Wag po tayo yung unang-unang sasang-ayon sa mga naririnig nating usap-usapan galing po sa ating pastor. Kung meron po tayong naririnig na mga hindi kagandahang balita patungkol po sa ating pastor, you have the freedom to approach, to go to your pastor and talk to your pastor and confirm kung ano man po yung narinig nyo ay tama o hindi. Okay? So protect your pastor at all time. Huwag nyo pong hayaan na yung mga sabi-sabi ng ilan po sa mga leaders o mga members ay maging dahilan para po ang inyong pastor ay panghinaan. Okay, another way to protect your pastors is by really giving sound and proper advice to him. May mga pagkakataon po na ang pastor, dahil po kami po'y tao lang, we will make wrong decisions. We will make even questionable decisions. And there will be some life choices or probably some lifestyle na hindi po akma. Bilang mga elders po, kayo rin po ay naatasan na protektahan ang inyong pastor from making the wrong decisions. Kaya importante po yan. Sa amin po sa Bacoor, just to give an example, meron pong dalawang set ng decision-making body. Ang una po kapag usaping kaperahan, okay, or very serious matters, we have the FinCom or the MANCOM. Yun po ay binubuo ng mga elders at ilan pong pastor. So when we make decisions, when I have to make decisions, ay kailangan ko po ilatag yun sa ating miyembro ng FinCom, lalong-lalo na po kapag it's a matter of finances. Ngayon po, kapag ang kapakanan po ng buong simbahan ang nakasalalay sa decision po na aking gagawin, doon ko po kinukonsulta yung kabuuhan ng elders. Now, hindi po kami magde-decide
Okay, kapag hindi po lahat ay agree doon sa kung ano man pong desisyon na meron ako. So I'm gonna let the elders talk. I'm gonna let them give their suggestions. Kapag majority po nakikita nila at nasisense nila, because we trust you. We know that you're praying. We know that you are consulting the word of God. So makikita namin if majority of the elders are not in agreement with a particular suggestion, then hindi po namin yung tinutuloy. One example po, when we were about to build the second floor ng amin pong simbahan. No, there was this offer na mag-loan. Okay, maglo-loan kami tapos hulugan namin siya monthly. So ganun po ang naging scenario. So meron kami mga Korean partners pero yung pera po na meron sila, yung dinonate nila ay hindi po sapat para ma-cover lahat po ng expenses para sa pagpapagawa po ng second floor. So yun po, nilatag namin yung and then I also presented the suggestion na mag-loan po ulit. Dahil that time katatapos lang po namin dun sa pagbabayad ng loan namin dun sa lote. So may suggestion po, mag-loan tayo ulit para mapatayo natin yung second floor. Amongst the elders that were present, one elder po, bless him, na talaga po nagsabi na, Pastor, I don't think loaning is a solution for us. Talaga pong hinindihan niya yun. He really made a very good argument. And I felt na ito po ay talagang galing sa Panginoon. So bilang pastor, dahil you have to also acknowledge the wisdom of the elders na binigay ng Panginoon sa kanila. So I said, okay, we will not pursue with the loan. So ang ginawa po namin, kung ano po yung meron yung simbahan, yun po ang pinagkasya, nag-fundraise po kami, and praise God, natapos po yung interior ng second floor, which is nagagamit na po namin ngayon. Ngayon, binabalikan namin yung meeting na yun. And I would always say this to our, especially dun sa elder po na yun, sabi ko, salamat po sa inyo. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo nakinig sa leading ng Holy Spirit during that time, baka po hanggang ngayon ay nagbabayad po tayo ng utang. Ngayon po, natapos po yung interior ng second floor. Tapos na po, may mga gamit, as in nagagamit na po namin siya ng maayos. At the same time, wala po kaming binabayarang utang. So kabutihan po ng Panginoon. So, and po ang sinasabi ko, ang role po ninyo mga kapatid ay napaka-importante. That's why again, yung mga decisions po tulad ng ganyan, you also need to heed to the leading of the Holy Spirit because that's part of your responsibility in protecting your lead pastor. Okay, and the next, discipline. Okay, sabi diyan, your rod and your staff, they comfort me. Marami pong tao ang takot magdisiplina. Okay, marami pong tao ang takot na i-point ang pagkakamali ng ibang tao. Okay, bilang mga elders po, you have to fulfill that difficult job of helping your pastor discipline your church members and even your leaders and even your fellow elders sometimes. Okay, kailangan po nating yakapin ang isang role na ito dahil hindi po natin to pwedeng maiwasan at hindi po natin pwedeng iiwan to kay pastor lang kasi natatakot tayo na baka may masirang relationship, na baka umalis yung tao na yon, baka kasi pastor tither yun, malaki mag-tithe, so nakakatakot siya disiplinahin. Mga kapatid, kung hindi po tayo tutulong sa ating pastor sa pagdidisiplina, okay, ang simbahan din po natin ang magsasuffer eventually. No, there will be some difficult choices na ginagawa po ng inyong pastor. At bilang mga elders po, kailangan po nating suportahan si pastor sa mga difficult decisions na yon. After listening to what the pastor had to say and after evaluating the situation na inyo pong kinakaharap, if discipline is necessary, then go ahead and support your pastor in giving that discipline. Because again, the pastor will always think about the good of the entire church, hindi lamang po ng iilang tao, yung kabuuhan po ng simbahan ang atin pong iniisip, yung kapakanan po ng buong simbahan. And you have to join your pastor in doing this. You have to be part of that group na willing na magsalita at willing na ipaunawa sa mga tao yung kanila pong kinakaharap
dahil importante po iyan. Anyway, pag nagdisiplina po tayo, balikan natin yung kanina, may proseso rin naman po tayo ng restoration. So, hindi po tayo nagdidisiplina just so we can kick out the person out of the church. Hindi po ganun. We are making that discipline, and our goal is to restore that person. So your pastor, sabi dyan, your pastor will look to you for effective pastoral care of the sheep. So napaka-importante po ng inyong papel. Unang-una, you may be called upon to do different types of counseling. There could be premarital counseling, crisis counseling, guidance counseling, etc. Ito po mga ito ay importante. Lalong-lalo na po kung, for example, yung mga elders po na married dito. Tapos ang inyong pastor ay single pa. Though hindi po natin sinasabi na yung ating mga single pastors ay hindi capable in giving counseling sa ating mga married members. They are very much capable. Okay, we cannot disqualify our single pastors for not being married at sasabihin natin hindi sila qualified. Okay? Pero meron po mga certain experience na pwedeng maiambag yung mga married elders natin doon sa situation ng mga married members na kina-counsel ni pastor. So, importante po yung kung single si pastor, sasamahan po nitong elder na ito yung kanyang pastor in giving counseling sa mga tao po na nangangailangan ng counseling or ng advice. So yan po ang isa sa mga responsibilities na meron. Pangalawa po, you may be called upon to help address an issue or to correct and discipline a wayward member. Now, sinabi ko na po yan kanina, dapat hindi po tayo takot na magdisiplina. Hindi po tayo takot na i-call out ang atin po mga members. But again, we have to do it in an orderly and a loving way. Okay, hindi naman po pwede na, for example, you were given a chance to preach, tapos may gusto kang i-address na member, tapos gagamitin mo yung pulpit para po i-address yung issue ng member na hindi po pwede yun, mga kapatid. Hindi po ganoon ang klase ng pag-call out na ginagawa po natin sa Lighthouse. Hindi po yan maka-Lighthouse. Ang ginagawa po natin, we sit down privately with that person, we talk to that person, and we get to the bottom of the real issue. Then kung kailangan pong disiplinahin, didisiplinahin po natin. Pero make sure na kung kayo po ay magdidisiplina, meron pong nakalatag na tamang restoration program para po doon sa tao na yun. And again, wag din po tayo basta-bastang magdidisiplina ng member without the knowledge of our pastor. Okay? Yes, you were given that chance, okay, the responsibility to address some issues or to discipline a wayward member, pero you have to always coordinate with your pastor, with your lead pastor, kapag may mga bagay po kayo na gagawin. Kasi at the end of the day, it is the lead pastor who will still, siya pa rin yung may last say, at siya pa rin po yung masusunod kung ano man po ang dapat na gawin doon sa membro po na yun. But again, it's important that you help and you assist your pastor when it comes to this matter. Again, 30, you may be called upon to do a hospital or home visitation of a member or their loved one who is sick or dying. Sa Bacoor po, ito lagi ko sinasabi to sa mga elders po namin. When it comes to visiting members, when it comes to ministering to members, hindi nila kailangan humingi ng permission sa akin. Because bilang mga elders, that's really part of their job. Mga minamahal po naming elders, okay, you have to take on this responsibility. Napaka-importante po ng bagay na ito, especially visiting our members na nasa hospital. Huwag po nating ipagkatiwala lahat kay pastor ang responsibility na ito. Those people who are sick or dying, napaka-importante po na tayo ay nandoon giving support to our members and representing our pastor if ever si pastor po ay hindi libre sa mga pagkakataon na yun. On rare occasions, you may be called upon for a ministry of deliverance. So kung hindi po available si pastor o baka kayo po yung may gift when it comes to this ministry, then you will be called upon and help sa bagay po na ito. So yun po yung una, pastor, the pastoral care responsibility ng isang elder. Pangalawa po, another role of the elders ng Lighthouse po is spiritual oversight of your particular congregation.
Kaya ano pong ibig sabihin nito? So makita nyo po kanina, no, isa sa mga Greek words na tinignan po natin, yung episkopos. Sabi po doon, ang ibig sabihin noon in English ay overseer. Bilang po mga elders, you have that responsibility sa inyo po mga kanya-kanyang congregation. You have to help the pastor. You have to partner with your lead pastor in overseeing, okay, your congregation. In your present ministries, you oversee a segment of the church. Isa po, for example, we have an elder overseeing the ladies ministry. Diba? Meron kaming elder na assisting sa pag-oversee po ng aming local church dito sa Bacoor. Sa outreach church dito po sa Bacoor. Meron po kaming tinatawag na mga zoning activity. Sa bawat zoning activity po, sa bawat lugar o community na aming nire-reach out, lagi pong merong elder na naka-assign. Okay, so it's always a pastor and elder tandem together with some leaders and workers. So ganun po ang laging ginagawa. Bakit po ganun? Kasi we have to train our elders to help in overseeing ministries ng simbahan. Dahil kapag lumalaki po ang simbahan, we cannot always expect the pastor to really, know everything na nangyayari po sa bawat ministry, sa bawat discipleship group or sa kung saan man po. So importante po na merong elder na nandoon na tumatayo bilang overseer, at itong elder po na ito, siya ang bahalang mag-report kay pastor. And at times po, kung may mga maliliit lang naman po na issue, meron po kayong power, meron po kayong authority to address those small little issues para hindi na po dumating kay pastor at hindi na rin po siya. Kumbaga, pag ibinalita nyo po kay pastor, binabalita nyo siya kasi nasolusyonan na. Okay, kasi tapos na, hindi po idadagdag pa sa isipin o sa bigatin ni pastor. So as you take on the role of an elder, God will begin to place upon you a mantle of anointing that allows you to see the church as a whole. In this role, you also act as gatekeepers for the flock. Ayan po ang difference ng isang leader at isang elder. Ang leader po kasi limited ang kanyang scope doon sa ministry na kanyang pinangungunahan. Ang isang elder po, together with the pastor, you get to see the bigger picture. Kumbaga, mas nakikita nyo po yung galaw, hindi lang tayo nakatutok sa isang ministry. Tinitingnan po natin ang lahat, tinitingnan po natin ang galaw ng lahat, and we make decisions based on yung kabuuhan at hindi po doon sa iilang segment lamang po ng simbahan. So, katuwang po ni Pastor, kasama po ang ating mga elders na gumagawa ng mga bagay na ito. At sabi nga po dyan, di ba, you were given this special mantle of anointing. Tanyo po, hindi lang kay pastor, hindi lang si pastor ang anointed, even the elders, you were also anointed by God para po ma-fulfill at para magampanan yung roles na ipinagkatiwala po sa inyo. Just as a shepherd guards the sheep against wolves, so you too should be on the lookout for wolves in sheep's clothing, who may be out to harm our people spiritually, physically, emotionally, or financially. Okay, dapat maingat po tayo dyan. Ang simbahan po ay, alam nyo po, ito katotohanan for many years now. Ang simbahan po ang isa sa mga target ng mga scammer. Okay? Marami po mga tao dyan papasok sa ating simbahan. They will be attending our church for a couple of Sundays, then eventually magugulat ka na lang, nagre-recruit na pala ng mga miyembro. Dapat po mabilis tayo mga elders sa pagprotekta sa ating mga tupa sa mga bagay po na yan. There will also be times na may mga miyembro po na papasok dyan, tapos ang gagawin lamang po nila ay i-take advantage yung ating mga members. May mga hihingi lang po hihingi ng tulong lagi. Kailangan wise din po tayo sa mga bagay na iyon. I was talking to this pastor. Yun po yung isa nilang naging struggle kasi dahil may mga tao po na pupunta ron at inaasahan lang nila na yung simbahan ay tutulungan sila sa lahat ng kanilang pangangailangan. So eventually, pagka ang church po ay wala nang maibigay, ano po nangyayari? Ang church pa nagiging masama, tapos aalis po sila ng kung ano-ano pa sinasabi sa simbahan. So you need to be very tawag dito, discerning when it comes to this. There will be people, I remember it was Pastor Chuck many years ago na he protected the church against parang it's a man na ang tawag doon yung
mahilig sa mga bata, na nagte-take advantage ng mga bata na meron siyang kakaibang Sir? ayun, pedophile. So gano'n parang napansin niya na gano'n. So he had to really address yung tao na yun and kick out that person from the church. So tayo po mga elders, meron din po tayong ganun task. Okay, so tulungan po natin si pastor. Again, sabi ko nga, kung medyo marami-rami po ang miyembro ninyo, marami rin pong tututukan. So importante po ang papel na inyo po ang ginagampanan. Alright? If you have questions po, just write them down. We will answer the questions at the end of the session na po para tuloy-tuloy lang po tayo. So, or you can type the questions na para sagutin po natin mamaya pagkatapos po ng ating lesson. Pangatlo, another role of the elders at Lighthouse is to be advisors to pastors. Yes, again, it's true that the pastor, the lead pastor, is the one, he's the leader of the church dahil ang Lighthouse po ay pastor-led. Pero it doesn't mean na hindi po makikinig si pastor sa advice ng kanyang mga elders. Okay, lalong-lalo na po sa mga important matters, lalong-lalo na yung mga bagay that will really change the course or the trajectory of the growth or the movement ng simbahan. Yung nakwento po kanina patungkol po dun sa loan, napaka-importante po nun. It was something na naiambag po ng elder na yon sa aming simbahan, and we are enjoying the benefits of that very, very godly and sound advice coming from that elder. Sabi dyan, the pastors will look to you for wise counsel on matters relating to the church, whether spiritual, moral, administrative, or financial. So again, let me just reiterate mga kapatid, ang ating pong panggagalingan ng wisdom mula po para po i-address ang mga issues concerning these things na minention natin dito and all the other things na hindi kasama dyan ay ang salita ng Diyos. So bilang mga elders, napaka-importante na tayo po ay nagbabasa ng Biblia, na tayo po ay nananalangin so that tayo po ay magkaroon talaga ng discernment and wisdom galing sa ating Panginoon para mas maging effective po tayo sa ating papel bilang mga elders. Ito po, one of the reasons why we train the wives alongside the husbands is because of the unique giftings that God has placed on women. Mapapansin niyo po, kadalasan po sa, especially before, ito po ang naging kasanayan ng Lighthouse. Lagi pong husband and wife ang ina-appoint na elders. Lagi pong kasama ang babae sa pag-appoint dun sa kanila bilang mga elders ng simbahan. Ngayon po, medyo nagbabago na po yung landscape, no? Ngayon, we also appoint single people bilang mga elders ng simbahan, and there's nothing wrong about that. Ako po, I'm a full supporter ng ganun pong idea. Importante po yun. Pero again, ang ating pong kinasanayan talaga ay husband and wife. Kung meron pong husband and wife, mas maganda po. Kasama po lagi ang babae. Sabi dito, many times in the past, our elders' wives have provided such valuable insight and counsel because as women, they see or sense things that men normally miss. Ayan. So, ganun din po yan sa mga pastor, ganun din po ang nangyayari. May mga pagkakataon po, lalo na mga lalaki, medyo hindi kami into details. Ang babae po, very much into details yan. So may mga mami-miss out si pastor, and God bless the pastors' wives po dahil sila po ang ginagamit ng Lord to remind or to help the pastors see yung mga nami-miss out ni pastor. Ganun din po sa mga elders, no? May mga, especially kung ang elder po ay parte ng mancom or ng fincom ng simbahan. Minsan po we make important decisions, pero importante rin po na nandun yung ating mga asawa dahil sila din po, meron silang pwedeng iambag doon po sa decision na pwedeng gawin. Dahil nga po, tulad ng sinabi ko, mas particular sila doon sa mga details. Baka may mga nami-miss out tayo, so we just have to listen to our wives so that makatulong po sa ating decision making. Sabi nito, they are able to alert the pastors about potential spiritual dangers or advise us to either speed up or slow down a particular process when we were leaning towards the opposite. Na po yan, parang nagiging advisor ni elder ang kanyang asawa
Ganun din po kay pastor, naging advisor po ni pastor yung kanyang asawa pagdating po sa mga bagay-bagay na ito. Then there's this one, sabi diyan, there will be also times when the women can better handle a situation. For example, counseling a woman, especially an emotionally hurting one, is better done by an elder's wife rather than by the elder. This will avoid any potential for temptation or accusations of inappropriate behavior. Ito po, panawagan po sa mga kalalakihan na elders na nandito po. Never ever counsel a woman alone. Okay? Hindi po yan po pwede, mga kapatid. Okay? Protektahan po natin ang ating mga sarili laban po sa mga bagay na yan. And also, it's your responsibility to also protect your pastor. Also, always remind your pastor, kasi po minsan nakakalimutan namin yan. Dahil kami po ay talagang gusto naming makatulong sa mga miyembro, may mga pagkakataon na malilimutan namin yung mga boundaries. Okay? Kayo po bilang mga elders, you have to protect your pastors this way. Pag nakita nyo po na si pastor ay nagka-counsel ng opposite sex at one-on-one po yung counseling na ginagawa, i-call out nyo po si pastor. Okay lang po yan, mga kapatid. We will appreciate that. Okay, mag-volunteer po tayo, pastor, sasamahan na kita. Okay, para hindi ka nag-iisa dyan. Ganun din po sa ating mga elders. Make sure po na kung babae po ang ika-counsel, let your wife do the counseling. Or kung si wife ay hindi capable to do the counseling, bring your wife with you so that you can counsel the person together, the opposite sex together. Ganon din po ang mga kababaihan, okay? Wag po tayong magka-counsel ng lalaki ng one-on-one. Okay? Kung lalaki po ang ika-counsel, tawagin niyo po si pastor or tawagin niyo po yung asawa niyo, sila po ang bahala na mag-counsel dun sa lalaki na yun. So it works both ways, hindi lamang po para sa mga lalaki. It's also applicable sa mga babae. All right? Ito po, isama na po natin kasi minsan po ang ginagawang kaparaanan ng pagka-counsel ngayon through social media, minsan chat, kaya minsan video call. Yun po ay kasama sa ating restriction, mga kapatid. Okay? Sa mga lalaki po rito, wag po kayo makikipag-chat doon sa opposite sex na yon. Sa mga babae po ganun din. Okay, hindi po tayo exempted. Wag po kayo makikipag-chat doon sa opposite sex din. Kung kailangan pong makipag-chat, ang ginagawa, ako po, practice po namin itong mag-asawa. Ang ginagawa po namin, nilulup po namin ang isa't isa. For example, merong kailangang i-chat na babaeng miyembro or leader na babae. Ang gagawin ko po, isasama ko po sa group chat yung aking asawa para tatlo po kami nandoon. Ganon din po ang ginagawa ng aking asawa. Pag may kailangan pong i-address na issue ng isang kalalakihan sa simbahan, gumagawa po siya ng group chat na nandoon po ako para tatlo po kami nandoon. Or she tells me she informs me about the issue, about the matter, and hinahayaan niya po na ako ang mag-resolve nun. So whether it be sa in person or sa social media, mga kapatid, wag po natin yan gagawin because it will really lead us to temptation and a possible na pag-fall po sa kasalanan. Also, sabi diyan, the elders' wives can have their radars open with other women who may provide us valuable information on certain matters that may not be course to the pastors through regular channels. Pinaganda lang po ito, no, pero ikaklaro ko lang po ng konti, mga kapatid. Wag po tayong mag-engage sa mga chismisan, okay? Kasi parang ito ang pinupunto nito parang naririnig natin yung mga bagay-bagay galing sa ibang miyembro ng simbahan. So napapakinggan natin bilang mga elders po, especially the wives that are here. Okay? When you hear issues or matters about a member, about a leader, or even about your pastor, pakinggan nyo lang po tapos dalhin ninyo sa pastor ninyo. Or sabihin ninyo sa inyong asawa and allow your husband to talk to your pastor. Huwag po tayong mag-i-engage, yung uupo ka pa tapos pag-uusapan ninyo yung tao, yung miyembro, yung pastor ninyo o yung leader na kabilang sa simbahan. Kasi ang nangyayari po, sa halip na nakakuha ka lang ng information, nakakuha ka naman ng information, pero ang ending po nun para nagiging chismis na. Okay, wag po nating sanayin ang ating mga sarili, mga kapatid, na nakikinig sa mga ganong klaseng usapan, especially kung ang topic po ay yung mga tao na wala doon sa bilog na ating pinag-uusapan. Bilang mga elders po, pag may nakikita po kayo, naririnig kayo ng mga tao na pinagchichismisan
ang inyo pong kapwa Kristiyano o miyembro ng simbahan or leader ng simbahan or especially si pastor, okay, i-call out nyo po, be the first one to end the conversation para hindi na po siya lumalalim o lumalala. Pero kung may mga naririnig po tayo siguro sa inyong mga counseling, for example, ito po yung proper channel sa inyong counseling. Nag-house visitation kayo tapos si miyembro po ay naglabas ng kanyang hinanaing tungkol sa isang miyembro. Okay, yun po yung mga proper channels. Or for example, kami po mag-asawa usually nakakakuha kami ng mga information patungkol po sa aming mga miyembro sa pamamagitan po ng mga discipleship group leaders. So sila po, nagkukwento sila sa asawa ko or sa akin. So doon po kami nakakakuha ng information, ito palang pinagdadaanan ng miyembro natin or ng leader natin. So kami po, nakakagawa kami ng proper action. Okay, yun po yung kaparaanan kung paano po nasasagap yung mga information at hindi po sa pamamagitan ng pakikipag-chismis. Okay? So just to make that part clear po. Next, number 4, you are also very much needed during church services. Paano kaparaanan po? Unang-una, you will be tasked to do the pastoral prayer and or an invitation to come to the altar for prayer. So yan po ay papel. Lagi ko po ito sinasabi sa mga leaders, sa mga elders at mga leader ng simbahan. Kapag ako po ay magpapa-altar call, hindi ko na po kailangan tawagin yung mga elders at yung mga leaders. So automatic po yun na pag nagpa-altar call ako, sila po ay lalapit so that they will minister to the people na lalapit po sa altar. So may pagkakataon po na ganun ang gagawin, kayo po yung magpa-pastoral, okay, or kayo yung gagawa ng invitation para mapag-pray po yung inyong mga miyembro sa harapan. Also, you will be tasked to do the welcoming, welcome the first-timers and exhort during the giving, the tithes and offering time. Also, you will be called for altar ministry. Yung sinasabi ko kanina to pray for people. Huwag po nating iasa lahat. Kita mamaya po nagpa-altar call si pastor, no? Tapos 20 po yung lumapit. Tapos hinayaan nyo lang si pastor na mag-pray dun sa 20 na yun. Anong oras po matatapos sa inyong worship service? Okay, so without even without the pastor asking, go ahead, be there, minister to your members, help the pastor, pray for your people, kasi yan po ay isa sa mga responsibility natin. Also, there will be times that you will be asked to serve the communion. Dapat po i-familiarize nyo ang inyong sarili sa mga bagay na iyan. Kahit tingnan nyo po ng maigi kung paano nagsiserve ng communion si pastor. Basahin nyo po yung mga important passages concerning communion. Dahil there will be time na kayo po ay itatap ni pastor para yan po ay gawin. And also, you are asked or you are expected to assist during water baptism. So either in the water or to explain it from the pulpit. So yan po ay inyong magiging bahagi po ng inyong responsibility. All right. Number 5. Okay, during some special ceremonies, ito po pasok yung KBL, kasal, binyag at libing. So ang ating pong mga elders ay expected din po na makibahagi at tulungan si pastor sa mga bagay po na ito. Unang-una, you are expected to assist and eventually preside over a dedication ceremony. So it could be a child dedication, a home dedication, or office or business dedication. Pagka masyado pong loaded si pastor, mga kapatid, at sinabi po ni pastor, kapatid, baka pwede namang ikaw ang gumawa ng dedication na to. Wag po natin tanggihan si pastor kung libre naman tayo. Okay lang po yun. Kung kayo po ay hindi pa sanay, okay lang po yun. Or maganda po niyan, mag-volunteer tayo kay pastor minsan na, pastor, sama naman ako sa dedication mo para makita ko lang kung paano mo ginagawa. Para eventually, ikaw na ang tatrabaho nun at may katuwang si pastor sa mga activities like this. Also, you will be expected to assist during a wedding. So it could be by saying a prayer or reading a scripture as assigned by the pastor. So always be ready to help your pastor. Okay, and finally, assist and eventually speak at a wake or funeral. Say a prayer, read a scripture as assigned by the pastor. Importante po yan. Minsan, alam mo, may pagkakataon po dito sa Bacoor, parang sa isang linggo, meron kaming 3 wake service na ginawa. Sa mga ganung pagkakataon po, importante ang papel ng mga elders kasi kawawa naman po si pastor kung siya ang gagawa lahat nun. Meron ng wake service, tapos kinabukasan meron pang dedication, tapos sa isang araw meron pang wedding.
Okay, alam ko po ang inyong mga pastor ay, kakayanin po nila ang lahat ng iyan. Pero it would be very big help sa amin po kung kayo po mismo ang mag-volunteer na tulungan po si pastor sa mga bagay na yan. Kasi kailangan po ng katuwang ni pastor sa pagbiministeryo sa atin pong mga miyembro. And even to the relatives of our members. Kasi minsan yan po, alam niyo po si pastor, hindi lang yan pastor ng simbahan. Minsan po, ano rin yan, yung mga ibang responsibility, minsan nagiging advisor pa, business advisor pa, taga-fix ng mga, taga-tulong sa pag-fix ng mga relational problems. Actually, minsan hindi lang ng church members, even ng mga relatives ng church members. So, there's so many things that the pastor has to take care of. And yung role po ng elders ay napaka-importante. Tulungan niyo po ang inyong pastor na mapagaan ang kanyang trabaho, saluhin niyo po ang ilang responsibility kung kaya niyo naman po. Kung hindi po humihingi ng tulong si pastor, kayo na po ang mag-volunteer. Kayo na po ang lumapit at humingi ng tulong, mag-offer ng tulong sa kanya para mas maging magaan po para kay pastor ang pagmiministeryo. So yun po. That's all for today. Kayo, And so just remember that may mga questions po ba kayo? the next slide is number 3, which shows it in just more modern type colors. Take a look at that. Ayan. All right. Pastor, sabi mo 6 roles. You only have 5. Yeah. Sabi ko po rin kanina na yung pang-anim si Pastor Leo po ang magde-discuss nun. So I'm tackling the first 5 lang po. Okay, Pastor Leo po yung pang-anim. Sa next session po sa April, siya po ang bahalang mag-discuss nun. Thank you. Questions po? Any questions? Meron po rito, may question po si Tita Fe Morales. Ito po ay elder namin sa Maliksi. Sabi niya po, may regular meeting po ba ang mga elders of the church or kung may issues lang na dapat talakayin? Thanks po. It's sometimes up to sa Bacoor po kasi meron kami tinatawag na parang lead elder. Minsan po si lead elder, siya po yung nagpapatawag ng meeting. So kung meron pong importanteng matter na kailangan pag-usapan tapos ayaw na pong mabother pa or dagdagan pa yung burden ni pastor, it can the elders can initiate yung pag-uusap po na iyon at tulungan si pastor. Basta make sure lang po na pagkatapos i-inform natin si pastor. Pastor, nag-meeting po pala kami kasi ito yung amin na pag-usapan. Hindi na namin kayo nabala kasi alam namin busy kayo. So ito na po ang napag-usapan, ito na po ang solution. Then again, it's up to the pastor kung kanya pong aaprubahan yung inyo pong decision or not. At least nagawa nyo po yung inyong role na tulungan si pastor na i-address kung ano man po yung dapat na i-address. Ayan po. Thank you po sa ating question po. May mga ibang questions pa po ba? Any other questions po? Go ahead, elders. If you have siguro mga present or pressing concerns naman sa ating mga kanya-kanyang simbahan, magandang pagkakataon po ito to hear some advice, guidance, best practices, okay, na pwede nating gawin. But before we continue, pwede ba nating appreciate si Pastor Toto? Pwede ba nating palakpakan ang ating butihing pastor? Right. Okay, very good. Salamat Pastor Toto. Maaga pa tayo ha mga kapatid. We still have a lot of time. And I guess mas magandang pagkakataon nito talaga to really open up. Wala bang magtatanong? Pastor, paano po kung si Pastor ang medyo siya yung concern sa usapin? Okay, hindi ko sinabing si Pastor ang problema. Siya yung concern. Merong how do we proceed about it? Magandang tanong ano po. Pastor to, baka may idea ka. So ganun po, tulad nung kanina po, it's good that the elders would gather and talk about it. And then as one body, go to the pastor and
present kung ano man po yung concern o yung talakayin na kailangan pong pag-usapan. That's the proper way of doing it kasi minsan po ang nangyayari parang pinag-uusapan na lang behind the pastor. Tapos malalaman na lang po ni pastor pag narinig niya po sa isang leader o sa ilang elder. So importante po na kung si pastor po yung topic ng issue, ay importante na mag-gather po yung mga elders, pag-usapan na po nila agad, and then afterwards, pag nakapag-usap po, tsaka nila kausapin si pastor para at least maging malinaw po kung ano ba, at least na marinig naman yung side ni pastor at may paliwanag niya ang kanyang sarili kung ano man yung issue na kanya pong kinabibilangan. So I think that should be the right way to do it. Tama. Huwag niyo pong iba-blind item si pastor sa Facebook. Okay? Meron akong kilalang pastor, hindi sa Lighthouse. May hindi sa Lighthouse pa, no? Pero tama po yun. Thank you, Pastor To. Magandang paglilinaw yun na una, hindi naman natin sinasabi, gaya ng narinig ko kanina sa pagtuturo ni Pastor. Una sa lahat, di natin sinasabi na ang lahat ng desisyon ni Pastor ay magiging, kumbaga, satisfactory. Ibig sabihin, just like everyone else, we are humans na prone pa rin sa not so good decisions. So, ibig sabihin, tama lang na ang kasabihan ng mga Pinoy, ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwat, sabi nga nila. So, wag katakutang lapitan si pastor at kausapin. And siguro ang maidadagdag ko ron, pastor, yung make it a point that relationships are growing. Kasi pagka para sa akin lang kung si pastor ay aram niya na ang kanyang mga leaders are coming from the point of love, kung si pastor man ang issue, pagtitiwalaan niya, hindi ma-offend ang ating pastor. Ganon din naman vice versa. If the elders know that the pastors truly love them at meron silang malalim na lumalagong relasyon, hindi lang sa usaping simbahan, minsan yung mga usaping buhay-buhay lang, kukwentuhan, nagmemeryenda, lumalabas. Kung meron tayong mga ganong pagkakataon, it adds to the strength of the organization. Kung pinag-uusapan natin dito yung pastor at saka yung mga elders, yung mga leaders ng simbahan, maganda merong malalim na accountability and relationship together. Ano pa po? Magtanong pa po kayo, mga kapatid. Pastor? Go ahead, Sis Eva. May binanggit po si Pastor Toto kanina 2 sets of decision-making body, Lighthouse. The first one is finance. The other one, he wasn't able to mention it. Actually, narinig ko po yon. Ano ko lang yung Apo. isa ay finance, yung isa po ay yung pangkalahatan. I see. Yun yung rinig ko. Tama ba, Pastor? Ikaw nga, Pastor. Can you mention it together? Yes po, we have one group, yun yung actually it's patterned after Lighthouse Alabang. We have the Mancom, which is composed of Mancom/Fincom, which is composed of the elders and at least a pastor other than the lead pastor. Then another one is yung kabuuhan po ng elders. Kasi yung mga usapin po na ang kailangan lang ay nandoon yung Mancom, may mga usapin po na kailangan involved ang lahat ng elders sa paggawa ng decision. So yun po yung ginagawa dito sa Bacoor. Yan po. Thank you po. Yes po. Thank you. Sa atin pong mga kapatid sa Breakthrough, meron po ba kayong yan, may tanong dito. Ito, basahin natin. Paano po kung may personal issue sa pastor
Kailangan pa po ba ipaalam sa ibang elders at pag-usapan or sa pastor na lang po sabihin ng direkta? Okay, sa aking pag-intindi, let me answer it and I'll allow our teacher to answer as well. Kung ang premise nito ay personal na issue, okay, so siguro hindi naman ito kung sinabing personal, may problema si elder, si pastor na hindi kinakailangang hindi not necessarily concerning ministry or whatever. Para sa akin, maganda na mag-usap muna silang dalawa, okay? So, para marinig lang din, maganda yung caution na kung personal naman ito, 'wag munang panglahat, maganda rin yung gano'ng, setup, okay? Siguro maganda lang na unawain natin that we have direct access kay pastor. Pwede tayong kung nagpapa-pray nga tayo ng personal, how much more, yung mga problema, 'yan, 'di ba? Pwede natin ding ilapit. Ano sa palagay mo, Pastor Toto? Yes, Pastor, agree po ako diyan. Kung kayo po, elder naman po kayo, kung kayo po ay may personal na saloobin or issue kay pastor, you can go ahead and approach your pastor and talk to your pastor. Hindi na po necessary na kailangan sabihin niyo pa po sa ibang elders kasi hindi naman po nila issue yun eh. Issue mo yun. Okay, kumbaga kung merong kakausap kay pastor, ikaw yun. Okay, kasi pagka nangyayari po minsan, kaya natin sinasabi sa iba kasi naghahanap po tayo ng kakampi. Okay, so parang ang magiging resulta po niyan, pagtutulungan si pastor, kawawa naman po si pastor. So kung personal issue po ito kay pastor, it's always much better na kayo po mismo ang lumapit. Kausapin niyo po mismo si pastor para maging maliwanag po at hindi na po lumabas sa inyong dalawa at madamay pa po yung ibang mga elders. So yun po. Thank you, Pastor. Meron naman tayong pattern din. Kung hindi naman si pastor ang issue and you have an issue with another member or another elder, lalong maganda na isangguni mo muna kay pastor. Okay? Kayo muna ang mag-usap, vice versa yon. Kung si pastor din ay mayroong nararamdamang problema sa isang member or sa isang pastor, and that is why we have senior eldership people. So sila na munang nag-uusap. Tapos normally in the confrontation part, kakausapin yung taong yon ng dalawang tao lang. Okay, meron tayong levels ng pag-confront. Hanggang sa kung hindi pa rin maituwid, saka pa lang talaga kumbaga isinasama sa mas maraming nakakarinig. Okay? So, I hope nasagot po natin yung tanong. Meron pa po ba? Any question or questions? Gusto ko yung mga tanong na paano po kung nagbebenta na si pastor ng longganisa at saka ng tocino, paano po hihindi kay pastor? Wala ba kayong mga tanong na gano'n? Anything under the sun, mga kapatid? Kaya siguro walang tanong na gano'n kasi wala naman. Alright. Meron po, hindi po pastor. Oh, yeah. Pastor Alex. Si Pastor Alex, wala po rito si Pastor Alex. Hindi po, nung last time yung mentioned na magtuturo siya. Saan po? Saan siya magtuturo? Sino po Question nag-mention? po yun. Sorry, Nabanggit si po Seba. si Pastor Alex. Pero hindi siya, siguro may problema. Baka busy siya. Nag-announce po ba siya na siya ay magtuturo, Sis Eva? Hindi po si Pastor Alex ang nag-announce. Hindi ba Sino ikaw? po? Ako, announce ko. Kakatapos lang po niya magturo eh.
last Saturday, right? Ano po yun? Si Pastor Alex? Parang si Pastor Alex Perez po yung nagturo last time, right? Nasagot ko po ba kayo si Seba? Yes Parang, po, si Pastor Alex last oo. Saturday. So, wala pa pong schedule si Pastor Alex. Ayan. May tanong dito. So, Sige. tutukan muna natin to. Thank you po. Paano kung may conflict of opinion ang elders? Ayan, itong mga ganito. Okay. Paano po kung may conflict of opinion ang elders at si lead pastors? Kaninong opinion po ang masusunod? Okay? Sige, bago po namin saguting mga pastor, tatanungin ko po muna kayo. Sa palagay nyo, sino po ang gustong sumagot nito? Para lang meron tayong perspective din ng elders so far. Senior high sila. Pares na Sige, senior high. ulit po, ulit. Pares na senior. Brother Dom, Nick, pwede bang ulit yung sagot mo po? Medyo choppy po ang dating nyo. Sabi sila parang KFC yata. Sige, KFC ba yung sinasabi niya? Breakfast. Lunch. Lunch naman. Medyo challenge po sa narinig niyo po bang sagot nila? Parang hindi. So medyo magulo po ang reception. Okay, ulitin ko po ang tanong dito ni Ma'am Marlene. Sabi niya, may conflict of opinion ang elders at si lead pastor. So elders ang sabi niya, so ibig sabihin maraming elders at si lead pastors. So kaninong opinion po ang masusunod? Okay. Meron po bang gustong sumagot para lang marinig po namin ang perspektiba ninyo? Hindi po again, this is just an opinion. May sagot dito kung sino po ang nililid ng Holy Spirit. Wow, yan naman. Sagutan. Very good Sige po, that's one answer, pero pakikinggan pa po natin ang iba para lang marinig naman natin ng it's 10:44, we have 30 minutes more. Okay? So ano pong mga sagot kung hindi niyo mai-broadcast, pwede niyo pong i-chat. Ang tanong, may conflict of opinion ang elders, plural, at lead pastor. Kaninong opinion po ang masusunod? Sabihin mo pa. Hello, Pastor. Hello, Pastor Hi. Leo. Sa mapagpalang umaga po, Pastor Leo. Hello, Brother Rolly. Go ahead, sir. Miss na miss namin kayo, taga Antipolo. Opo, sige po. What's your answer, sir? So, kaya nga, Pastor, meron tayong Board of Elders. Doon pag-uusapan. So, meron talagang conflict na hindi mai-settle between the pastor and the one who has a concern. Dapat dali sa board. Mm-hmm. Kasi ang mangyayari doon, mapag-uusapan yun eh. So at least magkakaroon ng decision, majority decision ng mangyayari. Mm-hmm. But hindi ko sinasabi pag ang majority decision dapat nakabase pa rin doon sa principle na godly pa rin na magiging decision. Hindi yung decision na kung ano na lang decision. So kasi kung i-resolve lang ng dalawa yung hindi sila magkakasundo ng pastor at yung may concern. So dapat kung talagang may conflict talaga, dapat dali na sa Board of Elders at mapapag-usapan. Okay. Thank you, Brother Rolly. Ulitin ko po ang tanong. Ang tanong po, parang elders na po ito, hindi po ito dalawa lang. Okay? Hindi po ito dalawa lang. So parang ang lumalabas dito, nasa board na po ito. Okay? Sa intindi ko sa tanong, tama ba Ma'am Marlene,
na elders na to, board of elders, tapos hindi sila pareho ng opinion ni lead pastor. Okay? So granted, ang susundin natin are all biblical principles. Pero minsan, hindi pa rin nagkakaunawaan. Okay? So kaninong opinion po ang masusunod? So nasa board na to, Brother Rolly. So sino pa po ang gustong sumagot? Okay, sagutin na natin. Pastor To, any thoughts from your end? Napakaganda question po. Salamat po, Ma'am Marlene, for that question. Ako po ang sagot ko diyan, kung si pastor at yung elders ay hindi po nagkakatugma ng opinion, I think the decision will still fall on the pastor being the leader of the church. Kasi po, again, lilinawin po natin na ang lighthouse po ay pastor-led and elder-protected. Ngayon, we just have to trust the pastor na siya po ay nananalangin, na inilalapit niya po sa Panginoon yung concern ng simbahan o kung ano man pong conflict of opinion yung bagay na iyon, yung meron na iyon. So we just have to trust the pastor at kung ano po yung magiging decision ni pastor patungkol sa bagay na iyon. Bilang mga elders po, we have to respect that and we have to obey and to do kung ano po yung sinasabi ni pastor. That's part of protecting din yung pastor din po in the eyes of your congregation, and at the same time supporting your pastor bilang mga elders po ng simbahan. That would be part of your responsibility din. Pero again, at the end of the day, dahil ang naniniwala po tayo na ang anointing is it flows through the pastor, then through the elders and to the members. So si pastor pa rin po ang siyang last say sa kung ano naman pong decision ang kailangan pong gawin ng kabuuhan ng simbahan. Yun po ang akin, pastor. Thank you, Pastor Toto. Meron pong salamat, Pastor Toto. Napakalinaw na sagot. Meron pong babasahin ko lang mga sumasagot dito. Sabi po ni Lisa and Mike sa breakthrough. Sabi rito, sa akin po ay kung yung conflict of opinion ay kung wala naman pong malaking benefit sa church, ay close na lang ang issue. Okay. So isara na lang daw, just wag nang pag-usapan. Sabi naman ni Ces Anunuevo, kay pastor po, kasi siya yung nagli-lead ng flock. Okay. So siguro ang isang pwede nating itugon dito sa mga tugon din nila, paano kung malaking concern yung pinag-uusapan. So hindi din naman pwedeng i-close na lang, okay? Lalo na po kung malaking benefit ang conflict of opinion, okay? I agree kung hindi naman po gaanong it's a matter of you, this is my idea at hindi kailangang desisyonan, i-close na lang ang issue. So, siguro po ang sagot ko rito sa ating ay babalikan ko. Tama si Pastor Toto, babalikan ko po yung structure natin. Kaya po may malinaw tayo, pastor-led, elder-protected, servant-leader fueled. Okay? So anong ibig sabihin po noon? Ang ibig sabihin po noon, pag mayroong usapin na hindi magkatugma si elders, okay, plural, at si lead pastor, ganito po ang ibig sabihin when we say elder protected. Ibig sabihin, papakinggan ang lahat ng opinyon. Okay? So, ibig sabihin, sa board meeting, kung board of elders and pastors man yan, at mayroong usaping importante, dapat doon masabi ang lahat ng opinyon. Okay? Sa loob ng kwartong yon, the pros and the cons should be dealt with accordingly. Kailangan mas-scrutinize ang lahat ng anggulo, mapuntahan ang lahat ng biblical principles, magpalitan ng kuro-kuro in the most orderly fashion. Okay? Hindi pwedeng nagsisigawan, hindi pwedeng aawayan. Okay? Ibig sabihin, kaya may board, pinag-uusapan yung mga issues. Now,
Ano naman ang ibig sabihin ng pastor-led? Pag narinig ng lahat ang mga opinyon, okay? Pagtitiwalaan natin ngayon ang lead pastor to make the decision. Okay? The pastor now gives the decision based on his conviction, based on the authority given to him. Bibitawan niya po yun. Kapag ito ay conflict doon sa mga ideas o opinion ng mga elders, okay? At dahil nasabi naman na nila yung kay pastor, ang ibig sabihin po, susunod sila sa utos or sa desisyon na pinag-usapan nila in that group. Okay? Hindi po tayo magbobotohan, okay? Hindi po tayo democracy. Let me hindi yon patterned in a democratic form. It is formed in a theocratic essence. Kaya kung titingnan mo po ang form of government ng Lighthouse, it is Episcopalian. Anong ibig sabihin nun? Merong bishop na nangunguna sa atin. That's, in our case, Pastor Jojo. Okay? Sa isang maliit na simbahan, local church, it is the lead pastor. And then, may mixture siya ng Presbyterian form of government. Anong ibig sabihin naman doon? Andun pa rin ang mga elders na gagawin ang tungkulin nila para sabihin ang lahat ng mahalaga, mga importanteng usapin kay pastor. Pastor, delikado tayo dyan. Ito, ganyan, ganyan, ganyan. So, sasabihin lahat. Pag nakapagdesisyon na si pastor, lahat ay kinakailangan ng sumunod. Si elder hindi na pupunta sa ibang member at sasabihin niya, kasi hindi tama yung desisyon ni pastor. Hindi po elder protected ang tawag doon. Okay? Hindi na po yun. We always assume na pagka nagsama-sama na ang buong leadership and with proper discussions, reference to biblical principles, we are assuming that already we are being led by the Holy Spirit. Okay? Now, maaari bang mali o kaya kulang sa tamang pagdedesisyon si pastor? Yes. Hindi ko po i-disregard 'yon. Pero ang ibig sabihin lang, accountable si pastor sa decision between him and the Lord. At dahil siya yung tinalaga, accountability ni pastor 'yon kay Lord. Pero tayo as elders, board of elders, it is also our accountability to put in place unity, obedience to the direction, okay? At yung mga tamang gagawin according to the pastor. Now, I'm not saying, paano kung moral issue? Yan, doon po tayo nagkakaiba na. Okay, nambababae na si pastor eh. Hindi na pwedeng opinion yun. Ano na po yun? Medyo, it's a wrong stance na ng pastor. So, iba po yung ethical and moral at iba po yung administrative and operational. Pagka ang usapin ay patungkol sa simbahan, kagaya ng kwento kanina ni pastor, buti na lang si Pastor Toto, he had the discernment to listen again. Kasi may mga pagkakataon na pwede kayong conflict, pwede rin namang agree, di ba? So buti na lang doon sa panahon ng conflict na yon, Pastor Toto, concerning the making a loan or not, he nag-realign siya doon sa kagustuhan ng isang elder. And it paid them very well in their decision making. So para sa akin mahalaga po 'yon. Pagtapos ng desisyon, ulitin ko lang po after the pastor decides, after the opinions were heard by all, okay? The pastor decides now. Ang lahat ngayon ay inaasahan na magkakaisa para walang confusions to the rest of the members. Hindi ka na pupunta para ikwento pa, hindi mo nasasabihin pa na mali talaga yung desisyon na yun. Ang tamang desisyon, yung opinion ko. Dapat ganito. Hindi po. Para tayo nag-i-instigate ng division. Okay? So that is the
you know, the context of, at least in Lighthouse, that's our framework of leadership. Okay? So, sana po ay nalinawan tayo pagdating sa usaping ito. Right? Malinaw po ba? Meron pa po ba kayong mga tanong? Okay, going once? Wala na? Going twice? Sige po. Anyway, mag-11 o'clock na rin. Paki-turn on nyo naman po ang inyong mga camera at tayo po ay kukuha lang ng ating picture. Right? Very good, very good. Sana po ay nakatulong ang ating session today to at least address some of the, you know, concerns that we have in our churches. All right, sige po, pakibukas po, pakibukas. There you go. Pakibukas. All right, ready. Smile. 1, 2, 3. Go. Isa pa. Dahil 2 pages tayo, hindi ko po alam kung sino ang nasa susunod na page. Ready. 1, 2, 3, smile. Ayan, salamat po sa ating lahat. Magwawakas po ako sa panalangin. Pasalamatan natin ang Panginoon una sa buhay ng bawat elder na ginagamit para sa paglawak ng kanyang kaharian, at ipag-pray din natin si Pastor Toto. Let us come together in prayer. Lord, we thank you for the time that has passed. We thank you for the inspiration and the illumination of your words that we have received through your servant, Pastor Toto. We pray, Lord, that sa amin pong paglilingkod bilang mga leaders, mga elders ng kanya-kanyang simbahan, maipamuhay po namin ang napakahalagang aspetong ito ng aming paglilingkod. Lord, I say a special prayer to every leader here who's sick in body. Unahin ko na si Pastor Toto and even si Leia. I declare your healing touch to be upon their lives, Lord. Kagalingang pisikal, kagalingang espiritual, emosyonal, at sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay ang aming hinihingi. Basbasan mo po, pagpalain, ingatan at gabayan ang ating pastor, ang aming pastor sa Bacoor, 10 na mga kapastoran sa buong Lighthouse and in the body of Christ. Lord, I say a special prayer as well to our elders in the field, Lord, who are serving you wholeheartedly. We know, Lord, na they are not spared from the many trials and concerns and hardships, but despite that, they continue to choose in serving you and your children in the church, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang mga negosyo, Lord. Pagyabungin mo po ang gawa ng kanilang mga kamay. Basbasan at ingatan ang kanilang sambahayan, Panginoon. At nang sa gayon, ang pagiging lighthouse ay maranasan, makita ng bawat isa sa kanilang buhay. Lord, allow them to grow spiritually as well as they continue to meditate in your words, have their devotional time with you, the discipline to pray. As they stand on pulpit, Lord, in behalf of the pastor and of the church, Lord, kasiyahan mo sila ng iyong kapangyarihan, Panginoon, that out of the hearts, the fullness of their hearts, Lord, their mouths will speak of life, speak of blessings, and speak of the gospel of Jesus that will change lives. So Lord, maraming salamat muli sa grupo ng mga elder na ito. Sa patuloy naming pag-aaral, madakila ka, Lord. Ang pangalan mo ay maitaas at maluwalhati sa kaitaas-taasan. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you. Salamat po.
Oh, dear elders. Thank you po. Salamat Salamat. po. Bless everyone. Hello, Thank Brother you, June. Pas. Dante. Thank you, Hello, Pas. Pastor. Thank you, Pastor Toto. Salamat din Bless you po. Salamat sa ating breakthrough family. Thank you po, Pastor Tayo. God bless you all. Thank you, Sharon Rose. Thank you. Thank you, Tita Emmy. Thank you, Joseph. And Jurisa. Thank you po. Brother Nick. Ruel and Medi. Herlio Santiago. Salamat po, Tita Fe. Brother Archie. Salamat, sir. Jasmine. Salamat po. Jessica. Maraming salamat. Brother Bob, Kuya Bob sa follows. Salamat ng marami sa inyo. Okay. Tita Edna of Calamba, maraming salamat din po. I'm ending now. Thank you In po. 3, 2, 1, 0.